Hello, ngayon, i-discuss ko sa inyo kung paano gamitin ang ating extensive plumbing design calculator sa pag-calculate ng hot water line pipe. Okay? So, una, ang reference na ating gagamitin ay ma-access po dito. So, i-click nyo lang to at ma-direct kayo o redirect kayo sa ating Google Drive. So, may dalawang option tayo dito, may dalawang reference, ang UPC at saka IPC. Pero sa UPC is by group to, private use by bathroom group. At saka sa ano naman, sa IPC is may option din dito na individual fixtures or plumbing fixtures. Kaya ito yung ginagamit ko kapag calculate ng hot water line. So, side note lang, ang ating IPC ay mayroong cold, hot, at saka yung total. Kung nag-calculate kayo ng cold water line, pwede nyo itong kunan ng impormasyon kung sa mga pipe segment below or under na siya ng main distribution pipe. At saka sa ano naman, sa hot water line, ito rin yung mga values na ating gagamitin. Pero kapag kayo ay nagsa-size ng main distribution pipe or yung pinaka-main pipe, ito yung gagamitin nating value na ng WSFU kung ang ating plumbing design ay plumbing system ay mayroong hot water line, combination of hot water line at saka cold water line. So dito tayo kukuha na WSFU value. Pero kung yung plumbing system lang natin, yung distribution system is cold lang, so dito lang tayo. Okay? Sana malinaw tayo dyan. So balik tayo sa ating calculator. Ang ginagamit ko pala sa, naka-default ang ating velocity sa 8 kasi ito yung pinaka-ideal. So, pero kung gusto niyong liitan, pwede kayong gumamit ng 456, nasa inyo yun as a plumbing designer. Pero sa ano naman, sa practice, pag hot water line is 8 kasi walang ano yan, mga plassometer valve or quick closing valve. Pero kung mayroon naman, pwede kayong gumamit ng 6.5. Nasa inyo yon. So, sa video na to, gagamitin natin ang velocity na 8. Okay? So, additional din sa ano natin, feature natin dito sa ating calculator is ito, number of row. So, kung 10 yan, 10 rows din to. Okay? So, sabihin natin na 15. So, magdagdag yan ng number of rows. So, ginawa natin to kasi depende sa project natin. Kung maliit lang, so obviously, maliit o kunti lang yung mga pipe mark or segment, di ba? So, kahit papano, malinis yung ating calculator. So, ngayon, ang gagawin natin is mag-sasay tayo ng example. Simplified lang na example. Gagawa tayo ng schematic para mas maipakita ko sa inyo kung paano gagana yung ating calculator. So, punta tayo sa ating PDF natin. Mag-sketch lang ako ng basic na schematic layout ng hot water line system. Okay? So, una, halimbawa ito yung ano natin, water heater natin. Saka ito rin yung cold water line. Ito yung source. Papasok yan sa water heater natin. At saka papunta na ito sa ating distribution ng mga plumbing fixtures. So halimbawa, ito ay yung shower head, ito naman yung lavatory. Tapos sa sunod na bathroom, mayroon tayong ganun din. Parang ano lang, common layout lang to, shower, tapos lavatory. Tapos sa sunod naman na bathroom, shower, tapos lavatory. Dagdagan lang natin to ng siguro may mga janitor sink or stop sink. Ito na yon. So, ito yon. Para lang maano rin, siguro pagpalagay natin na ating project ay office na mayroong bathroom at saka janitor sink or slab sink. So, ngayon, ang ating unang gagawin para quantify natin kung paano rin gagana yung ating calculator ay mag-marking tayo itong pipe mark or segment. Okay? So siguro lagyan natin ngayon ng pipe marking. So halimbawa ang ating
starting point ay mula sa water heater, which is ito yung A, tapos ang corner na yan ay B, ito yung C, D, tapos ito yung E, F, G, H, I, J, K. Okay? So at least yan yung mga pipe mark or segmenting natin. So balik tayo sa ating calculator. So kung mapapansin nyo, ito yon. Dito yun magre-reflect yung ating o dapat natin i-input yung information ng pipe mark. Tapos next step natin ay lagyan natin to ng mga value ng ating WSFU. So hot water line tayo. So balik natin yung ating PDF. So ang nasa system natin is yung mga yung laboratory. So pag natin na ating gagamitin na sample sa schematic natin is yung office, which is public type, di ba? So 1.5 yung hot natin na WSFU sa laboratory. Tapos yung sa janitor sink naman or service sink sa office ay 2.25 yung hot. Tapos naman sa shower, ito yun, public ay 3, di ba? So balik tayo sa ating schematic. Palitan na natin to ng kulay. So yung shower is 3, 3, tapos 3. Tapos yung laboratory naman is yung double check natin, yung laboratory naman ay yung public na laboratory ay 1.5. So balik tayo dito, lagyan natin ito ng 1.5, 1.5, tapos 1.5. Tapos yung sink, na slop sink or service sink natin is 2.25 WSFU. Diba? 2.25. So ngayon, natin to, yung information dito, ilagay natin sa ating Excel calculator. So ang A to B, so kung babalikan natin yung yung calculator natin, A to B ay nasa inyo na kung lagyan niyo to ng information, pwedeng hindi na. So nilagay ko lang dito kasi kung sakali ay mag-quantify kayo ng pipes, di ba? Or take off ng mga materials na gagamitin niyo sa inyong project. Pero optional lang yan. Pwedeng hindi, pwedeng lagyan. Hindi naman yan naka-apekto sa ating pipe sizing. Walang hindi yan kasama sa formula. Okay? So, WSFU load, yung A to B na segment ay yon, bawa, lagyan natin ito kulay. So, itong A to B, ng kulay. So itong A to B ay yung carry na load niya. So kung calculate muna natin, summarize natin yung calculation natin. So itong B to C or itong bottom na to ay may load siya na 4.5, di ba? So 4.5 to. Tapos palitan na natin ng kulay para kahit paano medyo malinis. Green. So 4.5. Tama, 4.5 yan. 3 plus 1.5. Tapos 3 plus 1.5, 4.5. Ito rin, 4.5 sa pangatlong bathroom. Tapos ito, 2.5, 2.5. Okay? So sa A to B, carry niya lahat ng load, di ba? Sa tatlong bathroom plus dalawang sink or service sink. So 4.5 times 3, kung calculator, buksan natin yung calculator natin, 4.5 times 3 is 13.5 plus dalawang 2.25 plus 2.25 plus 2.25. So total is 18. So balikan natin, 4.5 times 3 plus 2.25 plus 2.25. So 18 siya. So punta natin dito. Lagyan lang natin to ng 18. So automatic na yan mag-convert into GPM. Tapos from GPM, automatic na rin siya magka-convert into pipe size. So ganun kaganda yung calculator natin. Okay? So next, anong sunod na segment? Balik tayo dito. Yung segment na sunod ay B to C. So kung B to C yan, ito yon.
4.5 lang yung load ng B2C. So, balik tayo dito, B2C, 4.5. So, automatic na rin yan. So, 4 GPM, so 0.5. So, ibig sabihin, 1/2 lang na pipe ang ating gagamitin dyan. So, balik tayo dito. Sunod naman is B2D. Yung B2D ay 18 minus 4.5 kasi ito lang yung nabawas, di ba? Hindi na siya kasama sa B2D na segment. So, balik tayo dito, B2D. So, kung 18 yan, bawasan natin ng 4.5, di ba? Kasi isang bathroom na bawas doon. So, nagiging 13.5 siya. So, ngayon, ang gagamitin dyan is 0.75 or 3/4 na tubo. Tapos, sa D2A is 2.25. So, D2A, ito, D2A, 2.25 to, di ba? So, 0.5 ang ating gagamitin dyan. So, balik tayo sa ating schematic. Sunod is D2F. Ang D2F, 18 minus 4.5 minus 2.25 kasi dalawang bathroom plus isang 2.25 na service sink or janitor sink. So, ang sunod natin is D2F. Balik tayo dito. D2F, ito yon. So, equals 18 yon minus 4.25 na isang service sink or janitor sink minus 4.5 na isang bathroom. So, 11.25 na lang siya. So, ang gagamitin pa rin natin dyan is 3/4 or 0.75 in inches yan, di ba? So, sunod sa D2F is yung F2G. Yung F2G naman is D2F is F2G is ano lang, 4.5 lang kasi isang bathroom yun, di ba? So, automatic na yan. Sunod sa F2G ay F2H. Yung F2H natin ay F2H. So, kung balikan natin yung schematic natin, isang 4.5, isang 2.25. So, equals 4.5 plus 2.25. So, yan yung WSF load na kinikiri ng F2H. So, pwede na siyang gamitan natin ng 1/2. Okay? So, balik tayo sa dito, H2I. Yung H2I natin, H2I, ito, ang H2I is 2.25 lang. So, pwede na yung gamitan ng 0.5 H2I. Sorry, H2I. Tapos, yung panghuli is, last to, HJ. H2J. 4.5 ito. Kasi ito na yung papunta sa last na bathroom. Tapos, JK. Na yung last na segment. JK. Ito, 4.5 yan. So, ganun. Tapos, ilang segment lang ba? 2, 3, 4, 5. So, 10 segments. 10 rows lang. So, pwede natin itong bawasan para sakto lang siya dyan, di ba? So, ganun kadali. Di ba, mas, mas user-friendly siya, madali siya. Basta, alam nyo lang yung paano mag-pipe mark at saka mag-assign ng water supply fixture unit sa bawat pipe mark or segment. Ang ano naman dito, sa velocity kung liitan niyo 'to, obviously lalaki yung pipe size natin diyan kasi mas ano 'yan, mas yung velocity na 4 um, 'di ba kung malaki yung tubo, yung velocity niya is hihina yung speed niya ng flow ng tubig, yung velocity, 'di ba? Pero kung liliit yung liliit yung tubo, 'di ba yung sirit ng yung flow ng tubig is parang lakas ng pressure. Yun yung kaya nga mas maganda kapag naka-velocity 8 ka kung wala man lang walang plassometer valve kasi yun yung general rule pag plassometer valve mas ang maganda doon is maliit na velocity. Kung wala naman, ito mas maganda. Limit tayo sa 8 kasi ito yung advisable ng mga code UPC at saka IPC.
mas limited sa limit lang sa 8 na velocity. Okay? So, sa ngayon ang ating, calculator ay I think hanggang 20 WSFU, puwede tayong mag-key in ng, 0.25 na mga value. Let's say 19.25, 19.5, 19.75, 20. Beyond that, mas maganda i-round off niyo na by 21, 22, 23 kasi, hindi pa natin 'yan nagawan ng additional, formula. Sa ngayon, 1 hanggang 19.75 puwede niyong lagyan ng decimal.